Kahit ano pong legal gymnastics ang gawin nila, wala pong warrant. Hindi pa po natatransform into a local warrant. Kahit ano po gawin nila. Puntahan natin yung spirit of the law. Okay? Ang spirit po of the law is nagkaroon ng ICC to try crimes na yung genocide, crimes against humanity, di ba, and other crimes against humanity, against international humanitarian law. No? With the purpose being na pag hindi gumagana ang isang judiciary sa isang bansa, tsaka lang pupunta doon. No? With the consent of the states. Yun po ang spirit ng law na yan. So, nililito lang nila eh. Nililito nila, pinagugulo na ng pinagugulo. They keep invoking Section 17 of RA 9851. Mali din po yung pag-invoke nila dyan. Ayoko lang kasi pahabain dahil it's a very boring topic. Pero ang suma total niyan is, wala po tayong obligasyon na mag-surrender ng tao doon. At wala rin karapatan ang gobyerno na isurrender si Bato na hindi dumadaan sa judiciary. Ang gustong gawin ng executive ay i-bypass ang judiciary. Ganyan po kasimple ang nangyayari. Yung executive gusto mag-surrender bypassing the judiciary. Attorney, it's all about ano ba to? Sa tingin niya, it's all about impeachment. Kasi yung simula nung pumasok yung article of impeachment, doon na nagkagulo eh. Parang nagsuot na sila ng bulletproof. Parang ano bang sa tingin mo dyan? Speaking of impeachment, siyempre, alam naman nila na itatransmit yung articles of impeachment. Tapos, siyempre, alam nyo rin naman na yung minority, sila yung sabik na sabik doon sa articles of impeachment. Pero, bakit una silang nagsipag-uwian? Yun pa yung ibang angulo eh. Hindi natin pwedeng sabihin it's all about the impeachment, pero hindi naman natin pwedeng sabihin it's not about the impeachment. It is definitely part of the equation kasi ano ba ang pinagkaabalahan ng gobyerno for the past 2 years? Hindi ba yan? And now that it has reached the peak, di ba, ito na yung tipping point eh, na naghahanap na sila ng 2/3, tsaka pa na-wrestle away sa kanila yung mayorya. So, paano namang hindi may kinalaman yan? Nandun po kasi kami nung araw na dumating si Bato sa Senado, nandun kami. At yung gulat po ng mga minority senators, makikita mo na mumutla talaga. First hand kong nakita yan. Tulala nga si Lacson. Ayun, hindi na Tulala. makatingin, no? Tulala. Si Lito Lapid, di nakapagsalita eh. Hindi naman eh. Hindi naman talaga. Hindi, napagsalita. Napagsalita. Hindi, pero again, yung shock nila, hindi mo yan ma-act out eh. So they really did not know na mangyayari to. Kami po ang abogado ni Bato de la Rosa. We did not know he was coming. This is also our claim and this is the truth. We did not know he was coming. We did not know he was leaving. Pareho po, hindi namin alam because he is a police yan eh, strategist siya eh. Alam niya that he has to keep his strategy close to his chest kasi magli-leak eh. Yung huli namin pagsasama, Coach, totoo yan. Nung siguro mga 1 a.m. na yon, that morning na supposedly umalis siya, naghawak kamay kami na totoo. Dinasalan ko siya talaga ng come Holy Spirit kami. Kasi talagang nagdadasal kami together. Sabi ko, anong plano? I really leave it up to God, yung God's deliverance. Totoo niya pong sinabi yun. Aalis ka ba? Hindi. Kawawa tong mga senator pag iniwan ko sila. Yun po talaga yung sinabi niya sa akin. So, nung papasok ako sa Senate building kanina, doon nagsa ako ng mga reporter, yun din ang sinabi ko. Kaya ngayon, may kumakalat na mga balita na parang we were part of the subterfuge. Hindi po talaga. Hindi namin alam. I would rather be called ignorant than to be called the part of the plan. Tsaka Hindi kung namin alam. tatakas ka, attorney, di ba may record ang OSAA na lumabas siya, may oras? Oo, yung mga lag. Oh, so ba't ka pa maglalag kung tatakas ka? Okay, exactly. Kasi nga, again, in the loose usage of the word takas, gusto nga niyang hindi siya ma-detect ng mga kalaban eh. So there was no announcement kahit sa kakampi. Yung anak niya hindi alam. Pero wise decision ba yun? Kasi kung nasa labas ka, baka safer ka sa loob. Saan mga... Hindi ba magiging negative yung tingin ko dating nun kay Senate President? Kasi syempre, di ba? Kasi yun, sa ngayon yung pag-alis niya, doon lalong uminit yung pagbaliktad nila ng sitwasyon eh. Tingin ko yung putukan was a defining factor.
Because if they can do that, kasi unprecedented yung nangyari na yan. Kung pwedeng mangyari ang ganyang klaseng gulo sa isang napakasagradong institusyon, nakita siguro ni Bato that these guys will stop at nothing. Actually, na-ano ko yan na-realize ko din yan nung bakit siya parang lugi, bakit ka aalis, pinaglabang ka na nga ng mga tao. Pero naisip ko kasi, yung kay Pastor din, di ba, sumuko si Pastor kasi iniisip niya, madadama yung ibang tao ng mga taga kay OJC. Siguro naisip din talaga ni Bato na pag mag-stay pa siya doon, baka madamay pa yung iba. At saka at least now, alam na ni Senator Bato, yung nadaanan natin nung kay O.J. Susich, mas mauunawaan niya na tayo ngayon. At nung ibang senador, mas maunawaan nila. Ikaw, attorney, kung halimbawa, tinanong ka niya o hiningi niya yung iyong opinion at sinabi niya na, attorney, aalis ako bukas, tatakas ako or lalabas ako. Anong, papayag ka ba bilang abogado niya? Pipigilan mo ba siya? Uulit-ulitin ko po ang napaka-basic legal fact na walang warrant against him. So, it's just like saying, uuwi na ako. O, di umuwi ka. Yun lang ang sasagot ko sa Pero kanya. safety yung safety, baka delikado ka sa labas. He was he was away in hiding for 6 months. He's very safe. Robin He was Padilla, very safe. attorney, Robin Padilla, dinadamay siya dito, siya daw ang nagtakas. And nakita daw siya sa isang VIP area or VIP lounge sa isang airport. So, na-contact niyo na po ba si Robin Padilla at Senator Robin Hindi. at matanong tungkol dito? Hindi ko pa siya nakakausap. And again, kung kayo ang nag-a-accuse niyan, di patunayan niyo. Kasi as far as we're concerned, wala kami talagang alam. And I am not just saying that as a legal defense, ha? Alam ko, some people think, baka nagsa-strategy ako. Sinasabi ko po sa inyo, totoo. Wala kaming alam. Ako pa nagsabi kay Atty. Torion, dahil nauna ako sa Senate, mga 8, mga ganyan. Pagdating niya, sabi ko, boss, wala na yata si Bato dito, ha? Nahanap ko. Ba't din ninyo itanong doon sa kaibigan mo doon sa kabilang istasyon? Siya may alam lahat eh. Alam niya na meron doon sa lounge, ba't hindi niya ilabas yung picture? Alam nyo, next question na lang. Eto, next question. Kasi naratibo din nila ito eh. Bakit si Trillanes? Bakit si Senator De Lima? Senador din yun. Inaresto dati. Bakit hindi maaresto si Senator Bato? Para sa kaliwanagan na rin ng ating mga kababayan. Meron pong warrant of arrest dati kaila Enrile, kaila De Lima, kaila Trillanes. Locally issued by domestic courts. Ulit-ulit po di ba? Pero yung kay Bato po, walang warrant. At best, they had the subpoena. Pero And that's all they had, the subpoena for a local case, which they recalled. So wala na. That case was still active, pero wala na siyang obligasyon sumagot kasi wala na yung subpoena. May power daw kasi yung ICC. Sabi ni kanina, yung taga-kabila din, yung kaibigan mo, na kung saan daw nag-aral itong si Senator Alan Cayetano ng abogado dahil hindi niya alam yung grounds ni Senator Bato at yung power ng ICC warrant of arrest. Kahit ano pong legal gymnastics ang gawin nila, wala pong warrant. Hindi pa po natatransform into a local warrant. Kahit ano po gawin nila. Puntahan natin yung spirit of the law. Okay? Ang spirit po of the law is nagkaroon ng ICC to try crimes na yung genocide, crimes against humanity, di ba, and other crimes against humanity, against international humanitarian law. No? With the purpose being na pag hindi gumagana ang isang judiciary sa isang bansa, tsaka lang pupunta doon. No? With the consent of the states. Yun po ang spirit ng law na yan. So, nililito lang nila eh. Nililito nila, pinagugulo na ng pinagugulo. They keep invoking Section 17 of RA 9851. Mali din po yung pag-invoke nila dyan. Ayoko lang kasi pahabain dahil it's a very boring topic. Pero ang suma total niyan is, wala po tayong obligasyon na mag-surrender ng tao doon. At wala rin karapatan ang gobyerno na isurrender si Bato na hindi dumadaan sa judiciary. Ang gustong gawin ng executive ay i-bypass ang judiciary. Ganyan po kasimple ang nangyayari. Yung executive gusto mag-surrender bypassing the judiciary. Tulad nung ginawa nila kay Pierre. Pag ginawa po nila yan, it will set a precedent that
all cases na fina-file sa international courts will be strictly political. Strictly. Wala na pong dadaanan na calmer heads and mga wiser and more educated judges. Hindi na dadaan doon. Short circuit po ang sistema ng buong bansa natin. At pagdating po ng panahon nyo, pag kayo naman po ang nandyan sa kabila at may gusto nang magpadala sa inyo sa ICC, hindi rin ako papayag. Because as an officer of the court, mali yan. May chances pa ba na ma-abolish itong batas na ito? Or ano na lang? I think it should be amended. And now that sila Alan are there, I think they will probably reconsider that. Pero hindi naman siya kasi i-amend to change its spirit. It will be amended just to clarify it. I-clarify lang na ito yung steps na dadaanan. Dadaan yan sa Philippine Center on Transnational Crimes, dadaan yan sa korte, may 20 days dito. Linawin na nila. Pero hindi ba mas okay na yung Supreme Court mismo ang magkaroon na ng desisyon dyan na matapos na yan kasi magsusunod-sunod yan eh. We pray for that. The most ideal situation is mag-release ang Supreme Court ng kanilang desisyon, step 1. Step 2, yung legislative branch ay baguhin yung batas according to the decision. O di, tapos.